Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na itong si Philip Salvador nagpa-victim po nung nakarang araw. Actually, napansin ko lang, medyo matagal na po silang walang meeting di avance. Di ba si PBBM bukas pang-4 na nila? Yung PDP Laban, 2 pa lang. Wala pang kasunod. So ngayon mga kababayan, ang sabi nga po ni Philip Salvador, bastos daw po si Presidente Bongbong Marcos kasi tinawag daw po siya na nag-deliver ng suka. Ang problema pala mga kababayan, mas bastos pala si Philip Salvador. Kasi binisto po siya ni Bongo na si Philip Salvador pala ay merong 4 na anak sa Davao City. At magkakaiba daw po yung nanay. At bukod dito mga kababayan, meron po pagkakataon na binastos po ni Bongo at saka ni Philip Salvador si Josh at saka si Chris Aquino nung nakarang election pa. So babalikan po natin yan. Baka sabihin nyo na naman, Takero, matagal ng issue yan. Hindi, ang point dito, tumatakbo kang senador. So lahat ng ginawa mo, mauungkat dito. Di ba? Totoo yan. Tinamaan, kaya pumiyok no? So ito yung sabi ni Philip Salvador. Actually, wag natin panoorin yung video, no? Basahin na lang natin, no? So sabi dito. Okay. Ito. Sa Philip. Sa News 5. Bakit gano'n sila kabastos? Kwestiyon ng aktor at senatorial aspirant na si Philip Salvador ang pambabastos ng ilang kandidato. Nabanggit ng aktor ang hirit kamakailan ni President Bongbong Marcos na tila pinadeliver lang ng suka ang ilang tumatakbo para sa 2025 elections. So, tinangayin natin tinan nyo to. So actually mga babayan, bila ko ito nakita So noong 2019 pala mga ka-Streetwise. Kasi ang point dito, kung magreklamo ka na bastos, na binastos ka, dapat siguraduhin mo rin na hindi ka rin ng bastos. Ito tawag mo dito It hurts, It Chris Aquino versus Bongo over hurtful Philip Salvador joke. Tandaan nyo eleksyon. Ginawa ninyo katatawanan si Chris Aquino, pati po yung anak ni Chris Aquino. Doon palang bastos na yun, ipe. Ang point dito, si Bongo nag-apologize na. Ikaw hindi pa. Bastos ka talaga. Tatakbo-takbo kang senador tapos bastos ka. Magreklamo ka na bastos ka, pero in the first place, bastos ka. Puro bastos na. Masabi dito, ano ba yun? Malakas pa si Chris dito no? Actress Chris Aquino on Wednesday cried foul over a joke made by senatorial candidate Christopher Bongo concerning her previous relationship with actor Philip Salvador. Actually, mga kababayan, ang point ko dito, hindi po maglalabas ng ganyan joke si Bongo kung wala pong basbas ni Philip Salvador. Ganun po yung point dito Di ba? Ayun Sa tingin nyo ba ganun bakit ako naniniwala naman ako na si Bongo tarantado yan. Pero hindi naman siya ganun katanga. Di ba na babasusin mo si Chris Aquino nang walang pahintulot ni Philip Salvador? Si Philip Salvador po may pasimuno niyan. Tapos magnireklamo ka ngayon, tinawag ko lang na nagdi-deliver ng suka. Nasaktan ka? Nabastos ka? Aquino posted a clip of ghost speech on her Instagram where the senatorial aspirants can be heard telling Salvador, whom he addresses as Ipe, that he had fooled the actress. Niloko daw po yung artista. Niloko daw po si Chris Aquino. Sabi dito si Ipe po, kakaiba yung recognition na binigay sa kanya. Adopted father of Davao City po siya kasi po nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao, Ghost said. So sabi po yan ni Bongo nag-iwan daw po ng 4 na anak si Philip Salvador sa Davao. So ngayon may video dito Wala Philip, babalikan natin to. Ginawa mo to ito panoorin nyo to. Si Bongo sa MMK. Siya po yun.
Alam nyo, pilit siya ng pilit, 2002. 20 times po siyang bumalik ng Davao para gustong gawing pelikula. Pinipilit niya talaga. Parang ano, di ba? Parang champoy, parang pork chop duo. Ganun po yung ginawa nila dati. Oh, Chris Aquino joke nga ito eh. Alam niyo, sa kakapilit niya kay Mayor Duterte, sa kakabalik niya ng Davao City, nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Ano? Grabe. Grabe ka naman sa akin. Ang daming tao na baka maniwala sa'yo. Naloko mo nga si Chris Aquino. Di ba, mga kababayan? Sa tingin nyo ba? Scripted, di ba? Scripted po yung joke. Hindi ito bigla-bigla nilang binanggit. Scripted po yung joke. So, ang tanong dito, sa tingin nyo ba? Sasabihin ba ni Bongo yan kung walang consent ni Philip Salvador? Ang kapal din talaga ng mukha mo, Philip Salvador eh, no? Di ba? Ginamit mo na nga yung pangalan ni Chris Aquino nang walang paalam. Di ba? So, pambabastos yun. Pambabastos po yun. O may routine, di ba? Routine. Tapos nga magrereklamo ka. Nabastos ako ni Bongbong Marcos. Tinawag akong taga-bili ng suka. Ang inang to. Ang inang gago. Sa kakabalik niya ng Davao City, nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Ano? Grabe. Grabe ka naman sa akin. Ang daming tao na baka maniwala sa'yo. Naloko mo nga si Chris Aquino. Ay! Alam niyo, Palakpakan eh, no? Palakpakan sila eh, no? Basta Didias talaga, bobo eh. hindi mo niloko si Chris. Hindi mo niloko? Alam niyong minahal ko si Chris. Sandali. Oh. Alam mo, nandito yung best friend ni Chris. Ha? Andyan si Ma'am Len Alonte. Siya nagsabi sa akin na niloko mo si Chris Hindi Aquino. mo niloko si Chris. Huwag mo kayo maniwala. Hindi sasabihin ni Ma'am yan. Ikaw talaga. Grabe, no? Name drop si Chris Aquino eh, no? Name drop eh, no? May binanggit pa si PBBM na name, baka nasaktan si Ipe. Kasi totoo eh. Kung hindi mo niloko si Chris, Oh. mag-whistle ka nga. Whistle. Whistle lang ikaw. Sige. Whi- Whi- Oh, kita nyo mga Bisaya, hupas. Hupas nagsisinungaling. Hindi ah. Alam niyo po, sa kaisang pelikula nila ni Chris Aquino, yung Nandito Ako, alam niyo, doon niya po nakilala si Chris Aquino. Tama. Alam niyo yung point ka mga babayan, no? Matagal na po yung issue nila ni Chris Aquino. Pero ginamit po ni Ipe nung eleksyon. Oh. So ngayon, ganun din gagawin natin sa kanya. Oh, walang tagal-tagal na dito. Alam ko matagal na tong video po na to, pero ganun din naman ginawa mo kay Chris Aquino, ah. Matagal na po yung relasyon ninyo, pero ginamit nyo pa dito. O ngayon, ganun din ako. Ito, matagal na to, gagamitin ko rin to sa'yo. Para pakita sa buong mundo na ikaw yung bastos. Bastos ka. Wala ka ng ina ka, bastos. Oh, may 4 na anak ka pa sa Davao, iniwan mo pa. Sabi ni Bongo yun, ha. Alam ko, joke lang yun, pero naniniwala ako sa joke. Oh. Ano yan to? Tanan, nakakalat ng lahi. Buti sana kung ang ganda ng lahi mo eh. O magandang lalaki ka pero bobo ka. Ang hirap nun. 'Di ba? Kinakalat mo yung lahi mong bobo. Dadami bobo sa Pilipinas 'yan. At doon niya po niligawan si Chris Aquino. Tama. Tama. At doon niya po niloko si Chris Aquino. Hindi tama. Hindi tama. Doon ko siya minahal. Umpisa ko siyang minahal doon. Ah, 'di ba? So, ang point ko dito, no? Anong connection? Anong connection? Ba't mo binanggit si Chris Aquino nung panahon na yon? Para manalo si Bongo? O ngayon, gagamitin natin si Chris Aquino para matalo ka? Ganyan, di ba? Ginamit ni Philip Salvador si Chris Aquino para manalo si Bongo. Ngayon, gagamitin natin si Chris Aquino para matalo si Philip Salvador. Gago, no? So ngayon, mga babayan, syempre, ang point natin dito, no? Kailangan. Ano bang kasunod na slide dito? So, ito yung video. Yan. So, syempre, mga kababayan,
Si Chris Aquino, sumagot. Sumagot si Chris dito. So ito sagot ni Chris, ha? Oh. Comes from being made a joke of. And I am not blaming Bongo. This is on you, Philip Salvador. Tatay ka ni Josh. Sana naisip mo that line, niloko mo si Chris Aquino. What does that make of your son? Ano nga kasi hindi ka nag-iisip? Kasi Chris Aquino naman eh. Mas kilala mo si Ipe eh. Oh, ano bang naisip mo na sinabi mo yung line na yon? Na niloko si Chris Aquino? Hindi ka nag-iisip eh. Gago talaga, no? Doon na sa point na yun, mga kababayan, hindi na nga nag-isip si Philip Salvador nung binitawan nila yung joke na yan ni Bongo. Planado yun eh. Planado po yung joke na yun. May consent po ni Philip Salvador yun. Doon pa lang, hindi na po nag-isip si Philip Salvador. Paano pa kaya pag ito naging senador? Simple yung bagay, hindi nakapag-decide ng tama si Philip Salvador. Paano pa kaya pala ito naging senador pa ito? Paano pa kaya ang Pilipinas niyan? Di ba simple yung bagay, no? Na simpleng judgment lang kung tama o mali, hindi mo pa nagawa. Tapos tatakbo ka senador, gago ka talaga. Di ba? Nakuha niyo yung point? Simple yung bagay niya, hindi niya masisyonan ng tama. Paggawa pa kaya ng batas? Pagdesisyon pa kaya sa kinabukasan ng Pilipinas? Malalaman mo yun? Oy! Takunan to. Produkto siya ng panloloko. This is not politics. This was about a child. A special child. A child with autism who did not deserve this. But I hope that you understand. Masakit pa rin kasi ginawa ng biro ang buhay ko. Ang pinakamasakit. Tanga-tanga ni Philip Salvador, no? Puta, pinagsigaw sa buong mundo. Niloko ko si Chris Aquino. Tuwan-tuwa ako doon. Proud ako doon. Huwag niyo akong babastusin, Bongbong Marcos. Baka na nila, Chris Aquino na utang inantal. Ginawa niyong biro yung buhay ng anak ko. Ma'am Chris Aquino. Ngayon mga babayan, alam nyo ending. Ito. Ako din, Sir Takehiro, no? Magalit din ako sa mga boboto kay Ipo. O, diba? Tingnan nyo naman. Oh. So ngayon mga babayan, ang point natin dito, nag-apologize ka na ba, Ipe? Naghahanap po ako ng article, naghahanap po ako ng balita, na kung si Philip Salvador ba ay nag-apologize na. Hindi pa rin po hanggang ngayon. 6 na taon na, hindi ka pa rin nag-apologize, buha ka ng ina ka. Mali yung ginawa mo, hindi ka pa rin nag-apologize si Chris Aquino. Mag-apologize ka doon, mali yung ginawa mo na yon. Bilang isang public servant, kasi gusto mong di ba? Gusto mo mag-public servant. Bilang isang public servant, kung sakali mang manalo ka, dapat marunong kang tumanggap na pagkakamali. Hanggang ngayon, wala pa ring apology na akong nakikita. Buti pa nga si Bongo eh. Oh, si Bongo nag-apologize. Ma'am Chris Aquino, paumanhin po. Hindi na namin gagamitin yung joke na yun. Di ba? Oh. Tanga-tanga ka rin, Bongo eh. Naniwala ka dyan kay Ipe eh. Di ba? Oh. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, wala, Philip, di ba kapal lang mukha mo, hindi kita titigilan. Oh, ngayon, ito actually, di ba naghahanap ako ng apology ni Philip Salvador, wala pa ako nakita. Ang nakita ko lang po ito. Sabi lang ni Philip Salvador, I will always respect her. Philip Salvador responds to Chris Aquino's tirade. Ayun lang, walang sorry. Nirerespeto ko si Chris Aquino. On the first place, kung nirerespeto mo yung tao, dapat hindi mo ginawa yun. At ang malupit dito ito yung malupit eh. Ito saan ba yun? Meron niyang malupit na sinabi dito si Chris Aquino eh. Ni piso wala ka nang binigay pala dun sa bata. Oh. Ano ba yun? Ito ba yun? Ito ata yun. Ito.
Ay, totoo. Sabi ko sa Aquino, ang mali ko kasi, I let you off easily. Pinuri pa kita. Ang hindi ko nabanggit sa mga tao, 16 years, wala kang inabot ni piso kay Josh. She continued. Oh, sariling anak mo nga, hindi mo masuportahan, gusto mo pa maging senador. Pakasinungaling mo. Ay, nasabi ko sa Aquino sa'yo yan, no? Oh, pro-China ka pa. Oh, mahal mo pa si Duterte. Wala kang kwentang tao. Sipin mo, sabi ko sa Aquino to, ang mali ko kasi, I let you off easily. Pinuri pa kita. Pinipuri niya pa talaga, di ba, si Philip Salvador. Oh. Ang hindi ko nababanggit sa mga tao, 16 years kang walang inabot kahit piso kay Josh. Ni piso wala kang inabot, tapos ang kapal ng mukha mo, babasusin mo pa yung babae. Tapos ngayon, ang gusto mo, maging senador. Bobo na lang po boboto dito. Mga tanga na lang po talaga boboto dito. Oh, alpay tubig. Kailangan, alpay tubig. O, di ba? Wala pa yung pang-support kaya magnanakaw, di ba? Ay, baka siguro pag nanalo. Baka pag nanalo. Baka makasuportan. Wala kwentang tao. Wala. At ano sabihin mo? Oh, sabi pa ni Philip Salvador, kung kayo mahal nyo si Tatay Digong, ako kaya kong ibuwis ang buhay ko para sa kanya. Tarantado ka talaga. Huwag ka magsenador. Mag-bodyguard ka ni Duterte. And pala gusto mo Oh, puso mo takay runda. Ano lang yan, syempre dapat may ano. Oh, minsan kasi talaga pag nagbablog ka talaga, minsan dapat hindi mo maiwasan yung emosyon Kasi bobo nilang mga babae ng mga Pilipino kung mananalo pa to. Di ba? Puno naman. So yun pinarahan din niya yung babaeng businesswoman, ano ba pangalan nun? O nga, may issue pa pala yung na ganyan. O nga pala, So, halungkatin natin yan. Sige. Alam ko namang di mananalo si Ipe. Pero ang gusto ko lang talaga ipakita dito, na bobo na lang po ang boboto kay Ipe. Ayun lang yun. Kahit na mag-tumbling si Ipe, kahit na mag-anak pa yan ng 1 milyon, hindi po boboto yan. Hindi po mananalo yan. Di ba? Ang gusto ko lang ipakita dito, di ba? Si Desena ba yun? Oo, no? Di ba? Ang gusto ko lang ipakita dito, bobo na lang po boboto kay Ipe. Yun lang yun. Correct Sir Takero with Kerry to. Oo nga, no? So, yun mga kababayan, So, kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa sinabi po ni Ipe na bastos daw po si PBBM. Kasi ang word na bastos, ang pangit pakinggan Di ba? Ang word na bastos. Akala sana, kung kung nakikipagbastusan ka Bastos to Di ba bastusin ko rin? Okay lang na ganun Pero yung sasabihin mong, bastos to, binastos ako, biktima ako, bullshit po yun. Di ba? Oh. So yun so nga po masabi nyo nga po dito, syempre, pa-comment na po sa baba, at binabasa ko pong lahat yan, at dyan po sa team replay, di ba? Tamod daw inabot ni Grabe naman itong comment na to. So sa team replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share naman po ng video po na to. So, sa muli po, next topic po tayo,